Dear Papa Van, katulad ng ibang nagsusulat sa inyo, hihilingin ko rin sanang itago mo ako sa ibang pangalan. Tawagin mo na lang akong Mami Imelda. 45 years old, medyo may edad na. Pero kahit wala na ako sa kalendaryo, hindi naman halata sa itsura ko. Anong sikreto ko, Papa? Siguro dahil na rin sa maalaga ako sa katawan. Kahit noong dalaga pa ako. Kaya siguro may ilan ring naiinis sa akin dati dahil maarte raw ako. Pero para sa akin kasi hindi naman kaartehan ang pagiging maayos sa sarili. At yan ang inaani ko ngayon. Kundi siguro ako naging ganon dati. Baka para na akong ampalaya ngayon. Bukod sa kulubot, ay mapait pa. Buti na lang malalabanos pa ako. Hindi lang may asim, kundi may tamis din. Maaga akong nabalo. Isa lang ang anak ko at may sarili na siyang pamilya. Ayoko namang maging pabigat sa aking anak kaya mas pinili ko na bumukod ng bahay at magsama kami ng aking kumareng si Maring, ang aking best friend. Matandang dalaga rin siya katulad ko. Mas matanda lang siya sa akin ng 3 taon at sinusustentuhan siya ng mga kapatid niyang nagtatrabaho sa ibang bansa. At dahil wala naman kaming mga katuwang sa buhay, minabuti na lang naming magtayo ng isang maliit na negosyo. Ang karinderya na Papa Van ang pinagkakaabalahan namin ngayon para maiwasan din namin ang pagkainip. At least, doon, kumikita na, nalilibang pa. Nakilala ko si Maring sa dati kong trabaho. Supplier kami ng tela at siya naman ang ahente sa kumpanya na kumukuha sa amin. Kaya madalas kaming nag-uusap. Mula noon ay nabuo na ang pagiging magkaibigan namin. Wala na kaming sikretuhan at taguan ng mga personal na bagay sa buhay. Kulang na nga lang ay maghiraman kami ng damit panloob at toothbrush sa sobrang close namin. Minsan nga ay nachichismis pa kami na may relasyon na tomboy daw ang isa sa amin. Tinatawanan na lang namin yon, Papa Van. Subok na kami ng panahon. Magkatinginan pa lang kami ay alam na namin ang laman ng isip ng bawat isa. Parang magkadugo na nga kami. Parang iisang nanay lang ang nagluwal sa amin. Kaya laking pasasalamat ko talaga at dumating sa buhay ko si Maring. Hindi niya ako iniwan lalo na nung pumanaw ang aking asawa. Bukod sa pamilya, ay siya talaga ang umalalay sa akin. Simple lang ang pamumuhay namin ni Maring, Papa Van. Kapag gusto naming maglibang ay dumadalaw kami sa aking anak. Minsan naman ay nagpupunta kami ng mall para kumain sa labas. Nagsisimba tuwing linggo. Pinipilit ko rin si Maring na magpa-parlor kahit isang beses lang sa isang buwan. Nanghihinayang kasi ako sa kagandahan niya. Oo, maganda siya, Papa Van. Pero nakatago lang yon dahil sa pagiging manang niya. Siguro dahil na rin sa lumaki siya sa konserbatibong pamilya. Isa pang libangan na hindi namin makakalimutang gawin tuwing off namin ay ang maglasing at magwalwal. Kahit isang beses lang sa isang linggo, hindi rin nawawala sa amin ang magkantahan. Aba, iba talaga kapag nalalagyan ng alkohol ang lalamunan na gumaganda ang boses, lumilinis. Biro ang ani ni Maring na halatang pagod na dahil sa kalasingan. Huwag mo na akong utuin. Yung tagay mo, nilulumot na. Kanina pa yan na. May nakita nga akong kitikiti dyan kanina eh. Sa sinabi ko ay halatang naloka siya. Oh, huwag mo nang tingnan, lumipad na. Naging lamok na sa tagal mong inumin. Dadalawa na nga lang tayo rito, dadayain mo pa ako? Sumbat ko.
Paanong di siya mabilis mapagod at malasing? Kahit kasi day off namin at sarado ang karinderya ay nagtatrabaho pa rin siya. May katigasan din ang ulo tong kaibigan ko. Ganun siguro talaga pag tumatanda na. Hindi sanay ang katawan na walang ginagawa. Ganun talaga. Sa ayaw at sa gusto natin, tatanda at tatanda tayo. Kukulubot ang mga balat natin at puputi ang buhok. Bulalas niya. May punto naman siya, Papa Van. Sadyang hindi lang talaga ako sang-ayon. Dahil na rin siguro napadami na ang inom namin ay naging senti na si Maring. Nakuha pa ngang magpasalamat sa akin. Anya, siguro mamamatay na lang siyang mag-isa kung wala ako sa tabi niya. Hindi lang naman siya ang maswerte, kundi maging ako rin naman. Kaya kahit anong mangyari, ipinangako ko na hinding-hindi ko siya iiwan. Sa kalagitnaan ng inuman namin, Papa Van, nakarinig kami ng katok mula sa pintuan. At yun na nga ang unang pagkikita namin sa taong susubok ng pagkakaibigan namin ni Maring. Siya si Itoy. Ang binatang lumalapit kay Maring dahil nangangailangan ito ng tulong. Wala namang problema sa akin, Papa Van. Sa katunayan ay kinuha namin siyang helper sa karinderya. Hindi lang yun, libre rin ang kanyang matutuluyan at pagkain bukod sa sweldo niya. Talaga po? Kukunin niyo po akong helper niyo? Naku, maraming salamat po sa inyo. Natutuwang Anya. Walang anuman. Pero Itoy, ayaw namin ng tamad at malikot ang kamay ha? Ilang taon ka na nga uli? Bilin at usisa ni Maring. 23 po. Sagot nito. O siya, kumain ka na ba? Kumain ka na muna dyan. Maring, inaantok na ako. Maaga pa tayo bukas. Ikaw nang bahala sa kanya ha? Bilin ko. Papa Van, likas sa amin ni Maring ang tumulong sa iba hanggat kaya namin. Kaya nang lumapit sa amin si Itoy, ay di na namin tinanggihan. Naging stay-in siya sa amin. Mabait na bata naman, masipag at masunurin. Naging palagay na rin ang loob namin sa kanya at ganun din siya sa amin. Nalaman din namin na ulila na si Itoy sa mga magulang. Galing siyang Quezon pero tubong Bohol. Di na rin niya alam kung nasan ang kanyang dalawang kapatid. Kumbaga, Papa Van, nag-iisa na lang talaga siya sa buhay. Hindi naman kami kinakabahan na baka may hindi magandang gawin sa amin si Itoy. Pero syempre, pinakuha pa rin namin siya ng NBI at police clearance. Kami na rin ang nagbayad. Hindi baling gumastos, basta sigurado. May kaibigan din kaming doktor. Kaya yung mga test na kailangan para masigurado na safe siya at safe kami ay pinagawa na rin namin. Siyempre naman, Papa Van, makakasama na namin siya sa bahay. Ayaw naming magkaroon pa ng problema at iisipin. Kaya nang lumabas ang resulta ay tanggap na namin siya. Medyo gagaan na rin ang mga gawain namin ni Maring sa tulong ni Itoy. Papa Van, itinuring namin na kapamilya si Itoy. Mas naging panatag ang loob namin ni Maring dahil may kasama na kaming lalaki sa bahay na pwedeng magtanggol sa amin. Mas ligtas ang pakiramdam namin ngayon. Mas dumali na rin ang trabaho sa karinderya dahil all around si Itoy. Natuto na rin siyang magluto. Swerte rin namin sa kanya at sa amin siya lumapit nang kinailangan niya ng tulong at mapapasukan. Bukod sa sweldo niya, Papa Van, inaabot-abutan din namin siya ng ekstrang pera. Masinop si Itoy at nakiusap pa sa amin ni Maring na ipagbukas siya ng bangko para doon siya mag-iipon. At dahil na rin siguro sa angking kabaitan ni Itoy at itsura, inamin sa akin ni Maring na parang nagkakagusto siya kay Itoy. Bagay na binaliwala ko lang.
Dinaan ko lang lahat sa biro. Baka kako, nakikita lang niya yung dati niyang natitipuhan nung kabataan niya at lilipas din yun. Nakita ko kay Maring na iba ang pakikipag-usap niya kay Itoy. Minsan din nahuli ko siya na nakatitig lang dito. Natatawa ako kasi naalala ko ang sabi niya na ayaw niyang magbungang kamatis pero yun ang ginawa niya. Ilang buwan pa ang nagdaan at di ko akalain na mag-iiba ang lahat. Maging ako kasi ay nahuhulog na rin sa bitag ni Itoy. Nariyan na't napapatanong ako sa mga naging jowa niya. Na agad naman niyang sinagot. Nabanggit niyang yung latest ex-GF niya raw ay mas matanda sa kanya. Bakit? Mas gusto mo ba yung mas matanda sa'yo? Usisa ko. Parang gusto ko po kasi yung nagpapasensya sa akin. Dahil po siguro maaga akong naulila kaya mas gusto ko na ako ang naalagaan. Tugon niya. Nasubukan mo na bang magkagusto sa sobrang tanda sa'yo? Yung hindi lang 3 taon ang agwat nyo. Hirit ko. Hindi pa po. Kadalasan mga 3 hanggang 5 taon lang po ang agwat namin. Anya. Noon ay naglakas loob na akong tanungin siya. Na kung halimbawa bang magkagusto ako sa kanya, papayag ba siyang maging girlfriend ako? Opo naman. Pwede naman po. Maganda kayo, mabait, at siguradong maraming alam sa buhay. Bakit niyo po natanong yan? Usisa niya. Ramdam kong nahihiya na rin siya sa akin nung sinabi ko na tipo niya ang gusto ko nung dalaga pa ako. Sinabihan ko rin na mag-ingat siya baka mahulog ako sa kanya. Natigil lang ang pag-uusap namin nang dumating na si Maring. Papa Van, hindi ko alam kung nagmumurang kamatis lang din ba ako o dumating na rin ako sa tagpong naghahanap na ako ng atensyon mula sa iba. Di ko rin maintindihan ang sarili ko nung mga panahong yon. Ganon rin kasi ang pakiramdam ko nung makilala ko ang aking mister. Guwapo talaga si Itoy. Siya yung tipo ng mga binatang sumasali sa mga pa-contest sa TV. Para sa akin ay malakas talaga ang dating niya. Di naman ako nailang papaban na magkagusto kay Itoy. Dahil sabi ko nga kahit na lagpas na sa thermometer ang edad ko, mukha pa rin naman akong bata. Ilang linggo pa ang lumipas, pakiramdam ko ay ako si Bianca umali dahil naging kami na ni Itoy. At sa kauna-unahang pagkakataon ay naglihim ako kay Maring. Oo, Papa Van. Hindi ko ito sinabi sa kanya dahil alam kong tututulan niya ang relasyon namin. Isa pa ay baka sabihin niya sa anak ko at mawala pa ang respeto nun sa akin. Natuto na rin akong magsinungaling kay Maring. Bagya akong naging makasarili, Papa Van, para sa pansariling kasiyahan ko. Ang akin lang naman, pagkatapos ng maraming taon, noon ko lang uli naramdaman ang kiligin. Alam kong nahihirapan si Itoy sa sitwasyon namin dahil sa ayaw niya akong mapagod. Obligado rin siyang pagsilbihan si Maring para wag makahalata na may espesyal sa aming dalawa. Masaya ako sa pinapakita niya sa akin. Dagdag pa ang mga simpleng pabulong na maganda raw ako at mahal niya ako. Kung minsan tuloy, Papa Van, nakakapag-grocery ako nang wala sa oras para lang makalabas kami ni Itoy. Yun lang kasi ang dahilan na pwede kong gamitin kay Maring para hindi siya makahalata. Masaya, oo. Pero mahirap ang sitwasyon namin ni Itoy. Totoo yatang kung minsan, masarap ang bawal. Ilang buwan pa ang nagdaan na ganon ang kasunduan namin ni Itoy. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. May natuklasan ako na labis kong ikinagulat. Yun ay nang matuklasan kong may relasyon din pala sina Maring at Itoy.
napasugod talaga ako noon sa kaibigan ko. Maring, mag-usap nga tayo. Huwag na tayong maglokohan. Ito naman matagal na bang relasyon nyo ni Itoy? Singhal ko. Yung sa inyo, matagal na rin ba? Sarkastikang tanong niya na hindi ko inaasahan. Ha? Huwag na tayong maglokohan. Alam ko yun ni Melda, pero hindi ako kumibo. Alam ko kasing masaya ka sa ginagawa nyo. Magaling siya, di ba? Sumama ang loob ko sa'yo nung nalaman ko dahil naglihim ka. Naisip ko, kung ikaw nga nagagawa mo yun, bakit ako? Sa tingin mo, di ko rin kayang gawin? Bulyaw niya. Matapos ang tagpong yun, Papa Van, ay nanlamig na kami ni Maring sa isa't isa. Hindi ko maintindihan. Kahit na alam kong pinaglalaroan at pinapakinabangan kami ni Itoy, di ko magawang magalit sa kanya at palayasin siya. Sinubukan kong kausapin si Maring na pagdesisyonan na naming paalisin si Itoy. Pero hindi rin siya pumayag. Marahil, parehas kami ng nararamdaman na baka wala nang lalaki ang maaring pumayag sa mga gusto namin. Papa Van, hindi magandang tingnan dahil naggagamitan lang kaming tatlo. Pero ganun yata talaga minsan. Mahirap ialis sa katawan ang nakakapagpaligaya sa'yo. Mali na kung mali, Papa Van. Pero kapag nasa ganito ka ng sitwasyon, parang nagiging tama na ang anumang mali. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na sobra na yata ang pagkakaibigan namin ni Maring. Dahil lahat na lang ay pinagsasaluhan namin. Maski na ang bawal na relasyon. Papa Van, unti-unti nang nadungisan ang pagkakaibigan namin na matagal naming inalagaan ni Maring. Ayaw kong sisihin ang mga sarili namin dahil kapwa naman talaga kaming biktima rito. Kapwa kami nagpadala sa emosyon at hindi pinagana ang isip. Wala nangyari na. Tinuloy namin ang buhay na ganon ang sistema. Nasanay siguro kami sa ganong kalagayan. Tuloy din ang negosyo namin at lumago pa nga. Kaya napilitan kaming kumuha ng isa pang makakatulong. Siya si Jenna. Nag-a-apply siya sa amin dahil nagpaskil kami sa harap ng karinderya na kailangan namin ng makakatulong. Pero hindi ko akalain na ang pagpasok pala ni Jenna ang lalong magpapagulo ng sitwasyon namin. Napag-alaman din kasi naming may relasyon din sila ni Itoy. Nahuli pa sila ni Maring na naghahalikan. Sa galit namin, Papa Van, ay napahiyaw at nasampal namin si Itoy at Jenna. Kulang pa nga yun dahil sa kababuyang ginagawa nila. Mga walang utang na loob! Lumayas kayo rito! Layas! Singhal ni Maring. Ang kapal na mukha nyo. Hindi ka na nakontento sa amin. Nagdagdag ka pa, hayop ka. Balin ko naman kay Itoy. Pinalayas namin sila pareho at binawi ang lahat ng mga gamit na binigay namin sa kanya, Papa Van. Tama si Maring. Panahon na ang gumawa ng paraan para magising kami sa katotohanan. Natauhan kami at nakita namin ang tunay na kulay ni Itoy na nakakubli sa maamo niyang mukha. Napilitan kaming magsara ng aming negosyo dahil naging usap-usapan na kami sa lugar namin. Marami ang pumuna. Kesyo immoral daw kami at maruming babae. Masakit pero ano pa nga ba ang asahan namin sa mapanghusgang mundo ng mga tao? Nakarating na rin sa anak ko ang balita kaya pinaiwan niya akong iwanan ng bahay na tinutuluyan ko. Sumama na lang daw ako sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. Si Maring naman ay nagdesisyong magpakalayo na muna. Umuwi siya sa kanilang probinsya at doon na muna nanirahan. At sa huling pagkakataon, bago kami magkanya-kanya ng buhay,
ay muli kaming nagsama sa libangang madalas naming gawin at hindi pinagsasawaan. Nagwalwal kami, Papa Van, at muling nagkantahan. Nang makakuha siya ng score na 100 ay grabe ang naging saya ko. Wow! First time yan, Maring ah! Perfect! Bulalas ko. Oo nga, pero ito na rin siguro yung last perfect score ko. Malungkot na saan niya dahilan para matameme ako. Mamimiss kita, Imelda. Dugtong niya na ikinalungkot ko. Ako din, mamimiss din kita. Sobra. Sorry ha. Sorry sa lahat. Alam ko na kasing mali. Ginawa ko pa rin. Alam ko naman na may mas dapat akong unahin at sundin. Pero binaliwala ako. Ewan, hindi ko napigilan eh. Nabulag ako. Nabulag ako ng sitwasyon. Akala ko pwede. Akala ko masaya lang. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Ang maging masaya tayo pareho. Naluluhang tugon ko. Hayaan mo na yon. Ganun yata talaga. Minsan, tumatanda tayo ng paurong. Sabi ko nga, di ba? Sakit lang sa ulo ang mga lalaki. Kaso, di pa ako nakinig sa sarili ko. Hindi pa ako nadala. Napayo kong anya. Hindi ko inasahan ang sunod niyang sinabi sa akin na dati na pala siyang nasaktan ng sobra dahil sa isang lalaki. Kaya niya nasabing sakit lang sa ulo ang mga lalaki. Sa tagal ng pinagsamahan namin ni Maring, Papa Van, may sikreto pa rin pala siyang hindi nasasabi sa akin. Nagmahal din siya ng lalaki noon ng sobra-sobra. Binigay niya ng buo ang sarili. Kahit tutol ang mga magulang niya ay mas pinili pa rin nito ang kagustuhan niya. At yun na rin ang naging dahilan ng pagkabuntis niya. Pero hindi siya pinanagutan. Dahil sa sama ng loob ay nakunan siya. Mula nang mangyari yon ay pinangako na raw nito sa sarili niyang hindi na siya papasok pa sa relasyon. Naging tanga lang daw siya ulit nung dumating si Itoy, Papa Van. Nakonsensya tuloy ako pero sabi nga ni Maring, baka kapalaran talaga namin ang tumandang dalaga. Parang pinatikim lang sa amin ng saya tapos babawiin din. Pagkatapos ng lahat ay nanatili pa ring matatag ang pagkakaibigan namin ni Maring. Papa Van, maraming taon na di kami nagkita. Sa ibang bansa na ako nakatira ngayon kasama ang aking anak at ang kanyang asawa. Nagapag-alaga ako ng aking mga apo. Nagbabakasyon na lang kami sa Pilipinas. Libangan ko na ang pakikinig sa inyo gamit ang internet. Si Maring naman ay pinipetisyon na rin ng kanyang mga kapatid sa ibang bansa. Ang tunay na pagkakaibigan ay di kayang gibain ng kahit na anong unos. Katulad namin ni Maring. Nagkamali man kami kahit alam namin kung ano ang tama. Pinili pa rin naming magkamali. Pero sa pagkakamaling yon ay marami naman kaming natutunan. Di man naging madali ang sitwasyon, nalagpasan pa rin namin. Ang napatunayan ko lang dito, Papa Van, hindi lahat ng nagkakaedad ay laging tama ang ginagawa. Minsan, kung sino pa ang mas nakababata, siya pa ang mas malawak ang pangunawa. Oo, may karapatan tayong lumigaya. Pero dapat maging wais din tayo sa paraan kung paano tayo sasaya. Sabi nga ng anak ko, si Maring daw ang BFF ko. Kaya para sa'yo, BFF, kung nakikinig ka man, mahal na mahal kita at maraming salamat
sa pagkakaibigan. Hanggang dito na lang, Papa Van. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Imelda.